Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras po sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig sa aming mga drama na ginagawa dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, na inihahandog din sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ganon din na pwede ninyong mapakinggan sa FB Live at YouTube channel ng Bombo Radio. Ngayong araw, atin namang bigyang buhay ang sulat na natanggap natin para sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Itong sumulat sa atin ay galing sa isa nating minamahal na kaibigan sa FB na gusto rin niyang magtago sa pangalang Laura. Ganito po ang liham ni Laura. I have loved you more than I could. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, gusto ko po kayong batiin ng magandang oras diyan sa Bombo Radio. Tawagin niyo na po akong Laura. Ako po pala ay bunso sa aming 3 magkakapatid. Wala na po ang aming tatay. Nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking nanay noong namatay ang aming tatay. At kahit ganoon, ginawa lahat ng nanay namin ang kanyang makakaya para lang mabuhay kaming magkakapatid.
At sa tulong din ng aking mga nakakatandang kapatid ay nakaya naming mabuhay. 22 taong gulang pa lamang ako noong makilala ko si June na siyang naging asawa ko. Pero nagkahiwalay din kami pagkatapos ng mahigit 1 taon. Kung bakit nangyari yun po ang aking isalaysay dito sa aking liham. Ganito po ang umpisa. Is this goodbye? I hate to say. Grabe naman yung pintang mo sa akin, John. Hoy Laura, 2 lang kayong nagkasabay. Malay ko kung saan-saan na kayo nagpunta ha. Wala kaming ginagawang masama. Grabe ka naman. Buntis na nga ako. Pinagdududahan mo pa ako? Alam kong nagkakagusto ka kay Jerry. Alam mo, may duda ako. Baka siya pa ang ama ng ipinagbubuntis mo. Tama na! Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo! Huwag mo nga akong bulyawan, ha? Malandi ka! Bakit mo ako sinampal? Sinungaling ka. Gusto mo? Hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin, ha? Saksi ko ang langit, John. Hindi totoo yung mga pagdududa mo. Huwag mong idamay ang langit dito! Ano? Nahihilo ako. Huwag ka nang magkunwari, Laura. Kahit malaglag yung pinagbubuntis mo, hindi ko naman niya anak. Diyos ko. Ano ba naman tong kapalaran ko na nag-asawa? Hindi ko ipinagtatanggol ang pananakit ng kapatid ko sa'yo, Laura. Pero kasalanan mo din yan. Kasalanan ko. Pero hindi totoo ang mga pagdududa niya sa amin ni Jerry. O sige na. Kung hindi, di hindi. Pero sinagot-sagot mo pa kasi. Hinayaan mo na lang sana siya. Ano? Sana, hindi mo na siya sinagot. Para hindi ka na niya sinaktan. Tingnan mo, buntis ka pa nga eh. Baka kung ano pang mangyari dyan sa dinadala mo. Mali naman kasi yung paratang niya sa amin ni Jerry. Iwasan mo na lang si Jerry. Bakit kasi late ka na pumunta sa paradahan ng jeep? Yan tuloy, di hindi mo nahabol ang last trip. Ang tagal naman kasi yung hinihintay kong padala nila. Huwag ka nang magpaliwanag pa. Alam mo naman ang oras ng jeep na aakyat dito, di ba? Ito ang palagi mong iisipin. Kapatid ko si June. Pinsan ko din si Jerry. Hindi ko gusto na magpatayan ng magpinsan. Kaya kung ako ikaw, iwasan mo si Jerry. Gabi na. Pero wala pa si John. Sigurado ako na nakiinom na naman yun sa mga barkada niya. Ay, pasok na nga lang ako sa kwarto namin. Si Jerry. Pumasok dito sa bahay na walang paalam. Laura, Jerry? huwag mo nang hintayin pa si June. Nag-iinom pa sila nang iwan ko sila sa Tiangge. Ganun ba? Alam mo, masama ang paratang ni John sa atin. Kaya, kung pwede, wag mo na akong lalapitan. At wag mo na rin akong kakausapin. Sige, pasok na ako sa kwarto. Walang katotohanan niyang paratang niya sa atin. Kailangan nating ipakita ang totoo na mali ang paratang niya sa atin. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin siya maniniwala. Sige. Diyos ko, sana po umalis na agad si Jerry.
Nag-alala ako dahil sa pagdating ni Jerry na pinsan ni John para sabihin sa akin na nakikipag-inuman si John. Kasama daw ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi ang pagkalasing niya ang ikinatatakot ko, kundi ang pagdating ni Jerry na pinsan niya dito sa bahay. Ang kinakatakutan ko rin ay baka may magsasabi kay John na dumating si Jerry. At nangyari nga ang aking kinakatakutan. Ganito po ang mga kaganapan, Tia Sofia. To turn dreams. Bagong ligo tong asawa ko Amoy alak ka. Lasing ka. Hindi ako lasing. Kundi lang naman yung nainom ko Huwag mo nga akong yakapin ng ganyan. Ayaw mong magpayakap sa akin ganon? Huh? Amoy alak ka kasi. Hoy. Ganyan lang ba ang gusto mong sabihin sa akin? Ha? Ako ang asawa mo. Bakit? Nandidiri ka sa akin, ha? Ano kasi? Alam mo namang naglilipa ako. Pinapainit mo lang yung ulo ko. Iniinsulto mo ako, ha? Aray ko! Ayaw mo na sa akin dahil may lalaki ka, alam ko. Halika nga! Ano bang ginagawa mo? Huwag dyan! Huwag! Buntis ka na. Maghahanap ka pa ng ibang lalaki, ha? Ha? Maawa ka naman sa akin! Hoy, Laura! John! Hindi ka na makontento! Kontento ka naman na siguro ngayon, ha? Ang sakit ng katawan ko. Pero kailangan ko nang umalis dito sa malaimpyernong bahay ng pamilya ng kaibigan ko. Demonyo si John. Hindi na makatawang trato niya sa akin. Pero wala man lang silang pakialam na kausapin siya. Nag-iimpake ka? Hindi ko na kayang ginagawa ng kapatid mo sa akin, ate. Hindi ko masisi ang kapatid ko. Bakit kasi hindi mo iwasan si Jerry? Kaya di ko masisisi si June. Hindi ko na maiwasan, ate. Kasi parang dito na rin siya nakatira sa bahay. Eh di kung pumasok siya dito sa bahay, lumabas ka, anong masama doon? Para naman kasing gustong-gusto mo na makita at makausap si Jerry. Kaya hindi ko rin masisisi ang kapatid ko. Wala na akong magagawa kung kinukonsinti niyo siya. Kahit patayin niya ako. Kaya mas mabuti nang umalis ako. Bahala ka. Pero huwag mong sabihin na pinalayas ka namin dito, ha? Nay! Laura, anak? Bakit? Biglaan yatang pag-uwi mo. At hindi mo kasama ang asawa mo? Hindi, Nay. Lumayas na ako sa bahay nila. Maghihiwalay na kami. Ano? Bakit naman? Anong nangyari sa'yo? Halika. Dito ka umupo. Halika, anak. Sige, sabihin mo. Bakit, anak? Anong nangyari? At nasabi mong maghihiwalay na kayo. Hindi ko na kayang ginagawa ni John sa akin, Nay. Kawawa lang ako na sinasakyan niya kahit buntis ako. Ano? Yung walang hiyang yon? Anong dahilan? Bakit ka naman niya sinasaktan? Nagsiselo siya sa wala, Nay. Ano?
Kahit saan kami mapadpad, walang katotohanan ng mga binibintang niya sa akin. Kawawa ako na sinasaktan niya. Hindi ko na kaya. Sige, huwag ka nang umiyak. Buta't naisip mo na bumalik dito sa bahay. Pero mag-isip ka ng mabuti. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya, isipin mo yung isisilang mong magiging anak niyo. I was hurt and I was fooled by love made by... Mag-iisang buwan nang nakalipas mula nung lumayas ako sa bahay nila John. Pero hanggang ngayon, hindi man lang niya ako magawang kumustahin. Talaga siguro na hindi na niya ako mahal. Kaya't hindi na ako babalik sa bahay nila. Maghihiwalay na talaga kami. Oras na pala para magluto ako. Magluluto na ako para nakahanda na ang lahat pag uwi nila galing sa bukid. Sumasakit na dyan ko. Malapit na yata akong mga anak. Ang init naman ng sikat ng araw. Ay, sumasakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako, Day. Ano? Malapit ka ng mga anak. Teka, tatawagin ko si Kaka Dubai na nagpapanak. Sandali lang, anak. Nagpasalamat po ako sa Panginoon, Tia Sofia, dahil isinilang ko ang anak ko ng normal. Lalaki ang naging anak ko at lubos akong nagpapasalamat kay nanay na nag-aruga sa akin hanggang sa makalabas ako ng ospital. Pagkalipas pa ng ilang araw, hindi ko nahintay na dumating si Chun. Hanggang isang araw, dumating din siya. At ganito po ang mga kaganapan. In love with you till the end. Akala ko, hindi na kita mahihintay na mangungumusta. Kumusta kayo ng anak natin? Salamat sa Diyos. Hindi niya kami pinabayaang mag-ina. Para hindi mo masabi na wala akong pakialam. Bumisita lang ako para makita yung anak natin. Sobra ka. Wala kang awa sa akin. Oo. Ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Alam mo, hindi ako nagpunta rito para makipag-ayos sa'yo. Pumunta lang ako dahil gusto kong makita ang anak natin. Hindi na sana maganda na makikigitna ako sa inyo, mga anak. Pero kailangan. Nay, John, anak, huwag mo sanang sabihin na porket si Laura ay anak ko, siya na ang kinakampihan ko. Alam kong marami siyang pagkukulang bilang asawa na ganyan din sa iyo. Pareho kayo. Kaya't ang masasabi ko, mag-usap kayong mabuti. Laura, ayusin ninyong pag-uusap ng inyong problema, ha? At sana, magkaunawaan kayo para sa inyong anak. Papasok ako sa trabaho ko. Pero dito ako uwi mamayang hapon. nasa sayo na yan. Baala ka. Oh,
Parang di ka ata masaya na pinuntahan kita rito. Alam ko naman kasi na wala ka ng pagmamahal sa akin. Pumunta ka lang dito para sa anak ko. Anak natin. Sige, anak natin. Sana magbago ka na para man lang sa anak natin. Kaya aga-aga. Hindi na naman maganda ang pinag-uusapan natin. Alis na nga lang ako. Umalis na siya. Sana magbago na siya. Bumisita ako para kumustahin si Laura at ang pamangkin ko. Mabuti naman. Andun sila sa kwarto nila at pinapatulog ni Laura ang anak niya. Ganun po ba? Hindi ko muna sila iistorbohin. Hindi bale, hindi naman ako nagmamadali. Sige. Sandali lang at kukuha muna ako ng pampalamig ha. Ang wag init na po. kasi. Wag na po. Huwag ka nagmahiya, anak. Sige, sandali lang ha. Ang maganda po, tulungan ko na lang po kayo. Sige. Halika doon sa kusina at doon na lang tayo mag-uusap. Ate Minda, nandito ka pala? Oo, Laura. Gusto ko kasing makita ang pamangkin ko. Tulog pa, ate. Sige. Mamaya na lang. Halika rito, Laura, at mag-usap kayo naghipag mo. Pumunta pala si Ate Minda dito. Oo. Pinapabalik na nga niya ako sa bahay ninyo eh. Pero hindi ako sumangayon. Dito na kami ng anak ko. Kung magsalita ka, parang hindi ako kasama sa mga plano mo. Dahil alam ko na hindi mo na ako mahal. Alam kong pumupunta ka lang dito para sa anak ko. Anak natin, Laura. Siya nga pala, pumunta ako rito dahil gusto kong maayos ang relasyon natin. Mabuti kung totoo yung sinasabi mo. Bahala ka kung hindi ka naniniwala sa akin. Tulong na ang anak ko. At humihilig na rin si John. May oras na akong tignan ng cellphone niya. Dahan-dahan kong kukunin yung cellphone niya sa may unan niya. Ang sarap pa ng tulog niya. Sana hindi pa niya pinalitan ang password niya. Ay, salamat. Chinat ko na yung babae niya. Nakasama niya sa profile picture niya. Ayan, sumagot na. At Honey, ang tawagan nila. Sinasabi ko na nga ba eh. Tinatanong pa niya kung kailan siya babalik sa Maynila. Hindi na ako magsasalita pa. Laura, ba't hawak mo yung cellphone ko, ha? Oo. At hindi ka na makapagsisinungaling sa akin. Na-chat ko na yung babae mo. Ano ngayon? Ha? Oo! Totoo ang sinasabi mo. Hindi na kita mahal. Manloloko ka! Lumayas ka! Ayaw na kitang magkita pa! Maghihiwalay na talaga tayo!
Pinalayas ko na si John sa bahay namin, Tia Sofia. Nung malaman ko ang katotohanan na may kabit siya. Hindi ako pumayag na kunin niya ang anak namin, kundi hiningi ko na lang sa kanya na ibigay ang panindigan o sustento para sa anak niya. At sa ngayon, grade 2 na ang anak ko, Tia Sofia. Pero hanggang ngayon din, wala akong nahintay na sustento ni John para sa anak ko. Kahit ganyan man, hindi naman ako nahihirapan. Masasabi kong kaya kong palakihin ang anak ko dahil kahit papano, may sari-sari store ako na pinagkukunan ng kailangan namin. At palagi din akong binibigyan ni nanay ng pera para sa kanyang apo. Basta't nakuhanan niya ang kanyang buwanang pensyon. Kung kailan magkita kami ni John at ng anak ko, hindi ko na po masasabi kung kailan yun. At ang anak ko naman ang masasabi kong rekwerdo na nagpapaalala sa akin mismo sa kanyang ama. Hanggang dito na lang po, Tia Sofia, at salamat sa pagbabasa at pagsasadula ninyo sa aking liham. Ang sumulat, nagpapasalamat sa inyo, Laura. Love someone new someday. Maganda ang kwento ng iyong buhay, Laura. Patnubayan sana kayo ng may kapal. At salamat sa inyong liham. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang naisadulang sulat o liham ni Laura dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Laura ay isinaayos para maipasadula ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!